Dear Miss Callie, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kevin. 23 anyos, bagong graduate at kasalukuyang naghahanap ng trabaho sa Maynila. Habang naghihintay pa ako ng maresulta ng job application ko, inalok ako ng Tito Rohel ko na pansamantalang tumira muna sa bahay nila. Malapit lang daw sa syudad at tutulong na rin daw ako sa ilang gawain sa bahay habang wala pa akong trabaho. At hindi na ako tumanggi sa alok. Malaki ang bahay ni Tito. At matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Pero higit sa lahat, entresado akong makita muli ang asawa niya, si Tita Gemma. Noong huling punta ko doon, 16 pa lamang ako. Matanda siya sa akin ng halos 10 taon. Mga early 30s siguro ngayon. Noon, simple ko lang siyang napapansin. Mainhin na babae, laging nakaduster. Tahimik at halos hindi nagsasalita kapag may bisita. Pero ngayong muli ko siyang nakita at hindi na katulad ng dati. Ngayon, nakaramdam ako ng inggit kay Tito. Sumagi si isip ko na sana minsan ako rin ang katabi sa kama ng misis niya. Pagbaba ko ng tricycle, agad akong sinalubong ni Gemma. Naka-short at puting sleeveless lang siya. Basa pa ang buhok at amoy shampoo pa. Nailang ako bigla. Ang ganda niya kasi. Uy, Kevin. Aba, binata ka na. Halika, tuloy ka na. Si Tito mo nasa side pa, mamayang gabi pa uuwi. Bati niya sabay kuha ng bag ko. Habang naglalakad kami papasok, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga binti niyang mapuputi at makinis. Parang dalaga pa talaga. Wala rin kasi silang anak, kaya marahil alagang-alaga niya ang sarili niya. May kutob akong mahilig to sa mga skincare at pabango. Kasi kahit simpleng galaw niya, may bango na tila mahirap iwasan. Pagdating namin sa bahay, tinuro niya agad ang kwartong tutulugan ko. Katabi lamang ng sa kanila. Diyan ka na muna ha, magpahinga ka. Mamaya ay sabay na tayong maghapunan. Sabi pa niya. Tumango lamang ako. Pero habang nagsasara siya ng pinto, napansin kong lumitaw ang strap ng kanyang panloob sa balikat. Maliit lamang na detalye, pero parang may alab na biglang tumama sa katawan ko. Kinagabihan, naghapunan kami ng 2 lang, dahil late pa makakauwi si Tito Rohel. Tahimik muna, pero maya-maya ako ang unang nagsalita. Parang iba ka ngayon ah. Mas blooming. Natawa siya. Sabay ngiti na parang nobyo niya ako. Ewan ko ba kung bakit ako ganong mag-isip nung oras na yon. Blooming? Siguro kasi madalas akong mag-exercise ngayon. Nakakainip kasi minsan kapag laging walang tito mo. Napangiti naman ako, pero sabay iwas ng tingin. Hindi ko alam kung anong klaseng tono yung boses niya. Pero parang may halong lambing. Parang may gustong ipahiwatig. Pagkatapos kumain, nagligpit ako at saka naupo sa sala. Maya-maya, napansin kong nagpuna siya ng mesa habang nakatalikod sa akin. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya, pero napansin kong manipis at maiksi ang suot niyang short. Kaya tuwing yuyuko siya, ay hindi ko maiwasang mapasulyap talaga kahit alam kong mali at nakakahiya dahil misis siya ni Tito. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero mas nananaig ako bilang lalaki. Kinabukasan, Sabado, maagang umalis si Tito Rohel. Ako naman naglilinis ng garahe at nagtabas na rin ng damo sa harapan nila. Habang nagwawalis, narinig kong bumukas ang pinto. Si Tita, nakasando at cotton short ulit. Pansin ko ang magandang hulma ng katawan niya. Maya-maya lumapit siya habang nagkakape. Aba, masipag ka pala. Nakakatuwa.
Hindi ka ba naiinitan? Medyo lang po, pero okay lang. Sanay naman ako. Naku, halika nga rito. Punasan mo muna yung pawis mo. Lumapit siya at siya pa mismo ang nag-abot ng towel. Pero sa pag-abot niya, dumikit ang kamay niya sa kamay ko. Sandaling nagtagpo ang mga mata namin ng ilang segundo. Hindi siya umiwas. Para bang may nais siyang sabihin. Ang init, no? Ang aga-aga pa, sabi niya sabay ngiti. Yung ngiting hindi ko inaasahan sa isang gaya niya. Mapang-akit at parang nangaasar. Hindi ko alam ang isasagot kaya ngumiti na lang din ako. Pero mula nun, iba na ang tingin ko kay Gemma Miscali. Hindi na siya yung mainihin asawa ni Tito. May ibang pagkatao siyang hindi pa masyadong malinaw para sa akin. Isang gabi, habang nanonood ako ng TV sa sala, lumabas siya ng kwarto. Naka-robe lang at basa pa ang buhok niya. Umupo siya sa kabilang sofa. Kevin, kumusta pala? May girlfriend ka na ba ngayon? Nagulat pa ako sa tanong niya. Wala pa po. Busy pa kasi sa paghahanap ng trabaho eh. Oh, talaga? Naku sayang. Ang gwapo mo pa naman. Sabay kindat niya. Doon ko natuluyang natiyak. Hindi lang siya friendly. Pilya talaga siya. Ikaw naman tito, parang binibiro mo naman ako. Sagot ko sabay tawa. Pero sa loob ko, kabado ako. Kasi ang totoo, parang nagkaka-crush na ako kay Gemma. Maya-maya nagulat ako. Tumayo siya at saka lumapit. Tumigil sa harapan ko. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinabi ko. Kung tutuusin, mas gwapo ka sa tito mo. Malambing na sabi niya. Para akong natulala. Hindi ko alam kung kakabahan ba ako o matutuwa. Pero ngumiti siya ng matamis at sabay sinabing, sige, good night Kevin. Sabay haplos pa niya sa balikat ko bago lumakad palayo. Simula noon, alam kong hindi na normal ang pakikitungo niya sa akin. At bilang lalaki, alam kong anumang oras, maaari akong magkamali. Kinabukasan, nagkunwari akong normal lang. Nagluluto siya noon ng almusal nang dumating ako sa kusina. Gising ka na pala Kevin. Kape gusto mo? Tanong niya. Sige po, salamat. At habang abala siya, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano ka-sexy ang likod niya sa ilalim ng maripis na sando niya. May mga pagkakataong tila sinasadya niyang yumuko habang kumukuha ng mga plato. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip ng mali siya, pero bawat kilos niya parang may layunin. Kevin, sabi niya, mamaya aalis ako. Gusto mo bang sumama sa mall para makalabas ka rin? Sige ho. Mabilis na sagot ko. Sa mall, simple lang sana ang plano. Window shopping at lunch. Pero sa food court, napansin kong may mga lalaking napapatingin sa kanya. Hindi ko alam kung maiinis ako o ano nung mga oras na yun. Naka-blouse kasi siya noon na medyo mababa yung neckline. Kaya halatang halata kung gaano siya ka-attractive at kaganda. Bakit tahimik ka yata? Tanong niya. Wala ho. Napansin ko lang, ang dami palang tumitingin sa inyo. Napangiti siya. Sila lang ba? Ikaw, hindi ba? Hindi ko alam kung anong klaseng tanong yun. Pero nung mga oras na yun, sinagot ko siya ng totoo. Siyempre naman, napapatingin din po ako. Tumawa siya ng mahina, sabay sabing, good. At least, honest ka. Pag-uwi namin noon, tanghali pa lang. Wala pa si Tito noon. Madalas kasi hapon o gabi na siya umuwi. Minsan nga hindi na rin nakakauwi kapag maraming workload. Pareho kaming tumuloy sa bahay. Pero habang nag-aayos siya ng mga pinamili, napansin kong bumagsak ng kaunti ang suot niya. Pero nang mapansin niya akong nakatingin sa kanya, hindi naman niya inayos ang sarili niya. Ngumiti lamang siya. Bakit Kevin? May gusto ko bang sabihin? Umiling ako.
Pero hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Maya-maya, dahan-dahan na siyang lumapit. Hawak pa ang bag ng pinamili niya. Hindi ka na bata. Alam ko na yan. Bulong niya. Nang mga oras na yon, hindi ko pa alam kung saan mauuwi ang ganung pakikitungo niya sa akin. Pero malinaw na ang misis ni Tito, hindi pala kasing simple lang sa akala ko. Simula noon, para bang nagbago na ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Hindi na siya yung tipikal na tita na tahimik lamang. Madalas ko na siyang mahuling nakatingin sa akin, tapos bigla na lang ngingitian ako na para bang may gustong sabihin. Si Tito, gaya ng dati, laging busy, laging wala, madalas mag-overtime o mag-extend sa site. Kaya halos kaming dalawa lang ng asawa niyang naiiwan sa bahay. Sa umpisa, iniwasan kong mag-isip ng kung ano. Pero habang tumatagal, may mga napapansin akong kakaiba sa kanya. Parang may tinatago siya na kailangan kong malaman. Isang gabi, mga 10:00 na siguro yon. Wala pa si Tito. Nagpaalam na aalis dahil birthday ng boss niya. Kakatapos ko lang maligo noon at dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Tahimik sa buong bahay, pero habang binubuksan ko ang refrigerator, may narinig akong tila mga pigil na boses. At galing pala sa kwarto ni Tita Gemma. Natigilan ako. Parang nag-aalangan sa loob ko kung lalapit ba ako o babalik na lang sa silid ko. Pero dala ng kuryosidad, dahan-dahan akong lumapit sa may pinto na bahagya pang nakaawang. At doon ko nasaksihan at nanlalaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ako makapaniwala. Nasaksihan ko kung paano maglaro ng apoy si Gemma kahit wala ang asawa niya. Pero ang lalong bumulabog sa akin bilang lalaki ay ang kagandahan niya. Nahumaling ako sa kinatatayuan. Napakaganda niyang pagmasdan at sa bawat pagkagat niya ng labi, tuluyan akong nawala sa aking sarili. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung lalayo o mananatili pa ako. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko na kayang tiisin pa kapag nagkataon. Mabilis akong bumalik sa kwarto ko, pero hindi ako mapakali. Yung itsura niya, yung ekspresyon, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko. Hanggang sa nakatulog akong hindi alam kung dapat ba akong mahiya o matuwa sa kanya. Kinabukasan, tahimik lang ako sa almusal. Kevin, mamaya ha, ikaw na lang bumili ng ulam. Bibisita ako sa kaibigan ko eh. Sabi niya habang kumakain. Sige ho. Sagot ko pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Nang umalis siya, doon lamang ako nakahinga ng matiwasay. Hindi ko alam kung ako ba ang mali o may something talaga kay Gemma na hindi ko alam. Pagdating ng hapon, habang nag-aayos ako ng malabahin sa labas, bigla akong narinig na bumukas ang gate. Kauuwi lang pala niya, pero halata sa mukha niyang pagod siya at balisa. Okay lang po kayo? Tanong ko. Oo, okay lang. Napakainit lang kasi sa labas. Sagot niya sabay iwas ng tingin, pero napansin kong nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang bag. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Nasa may sala ako noon at nanunood ng TV nang marinig ko ulit si Gemma mula sa kwarto niya. Tumayo ako. Unti-unting lumapit. Bukas ulit ang pintuan. At sa pagkakataong to, hindi na ako nakatiis. Tita Gemma, mahina akong tawag. Nagulat pa siya. Pero halata sa mukha niya ang gulat at hiya. Kevin, halos pasigaw niyang sabi. Bakit ka nandito? Pasensya na ho. Taanging sagot ko. Tahimik kami ng ilang segundo nung time na yon. Pero ramdam ko ang tila apoy sa pagitan namin. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang gusto niyang magpaliwanag pero hindi niya alam kung papaano. Kevin, pabulong niyang sabi. Huwag mo sanang isipin na ganun akong babae. Ang totoo, may karamdaman ako. Karamdaman po? Tumango siya na nanginginig ang labi.
Matagal na to. Parang hindi ko makontrol ang sarili ko. Mula pa noong nagdalaga ako. Simula noon, hindi ko na alam kung paano ko pipigilan yung sarili ko. At isa pa, simula nung magkaproblema ang tito mo sa kalusugan, halos hindi na niya kayang tumagal pa sa kama. Pero sana sa atin lang tong problema. Kevin, bunyag niya. Tahimik lamang ako. Hindi ako makapagsalita sa nalaman ko. Parang may awa akong naramdaman pero may halong pagkatakama. Nagawa ko to kasi wala na akong mapagtuunan ng uhaw ko. Ayoko magkasala sa tito mo. Kaya eto ako ngayon, mag-isa lang. Sabi niya habang umiiyak na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung mga oras na yon. Lumapit na lang ako at inalalayan siyang maupo. Hindi niyo ho kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Sabi ko. Pero habang nakaupo siya sa tabi ko, halos magkadikit ang katawan namin. Amoy ko pa rin ang pamilyar niyang pabango. Tumingin siya sa akin. Hindi ba bumababa ang tingin mo sa akin? O hindi pa bumaba ang tingin mo sa akin? Umiling ako. Hindi po. Pagkasabi ko noon, napahawak siya sa kamay ko. Mahigpit. Tapos bigla siyang tumingin ulit. Diretso sa mga mata ko. Sana, Kevin. Bulong niya. Huwag mong sasabihin to sa tito mo. Ayokong mawala kayo pareho sa buhay ko. Hindi ho. Sagot ko agad. Wala po akong sasabihin. Tumango siya. Tapos muling lumayo. Salamat. Bago umalis sa kwarto, napatigil ako sa tapat ng pinto nang tawagin niya ako. Kevin, sabi niya, kung minsan, may mga bagay na hindi natin kayang pigilan. Pero sana, huwag mong subukan akong unawain. Baka pagsisihan mo rin. At doon ko na lalong naramdaman na may mas malalim pa sa likod ng lihim na natuklasan ko. Na hindi lang basta init. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Sa bawat pagdilat ko, bumabalik sa isip ko yung sinabi niya at ang mga natuklasan ko. Hindi ako sigurado kung awa ba ang nararamdaman ko o pagnanasa na. Pero isang bagay malinaw. Sa bahay na iyon, may isang lihim na hindi na kayang itago ng matagal. At alam kong isang araw, may mangyayaring hindi na namin kayang bawiin. Simula nung gabing umamin si Gemma sa karamdaman niya, naging mailap ang bawat mga araw sa bahay. Iba na ang tingin ko sa kanya. Hindi na lamang siya yung mabait na asawa o yung malambing na misis na nakikita ko. Kundi isang babae na tila nilalamon ng sariling damdamin at pangungulila. Gumigising ako sa bawat umaga, naramdam yung tensyon sa pagitan naming dalawa. Kahit walang salitang namamagitan, sa pagkainan halos hindi kami magtama ng tingin. Pero may mga sandaling nagkakasabay kaming mapatingin sa isa't isa. At doon ko nakikita yung tingin niyang puno ng emosyon, halo ng hiya, takot, at isang bagay na hindi pa rin ako sigurado. Isang gabi, umalis si Tito papuntang probinsya para asikasuhin daw yung lupa. 3 araw siyang mawawala. Nang marinig ko yun, may kung anong kaba at excitement sa akin. Kinagabihan, habang nag-aayos ako sa kusina, lumapit siya. Kevin, sabi niya na halos pabulong. Gusto ko lang magpasalamat. Kasi simula nang malaman mo yung tungkol sa akin, hindi mo ako trinato ng iba. Wala po yun, tita. Naiintindihan ko naman ho kayo. Sagot ko. Hindi mo lang alam kung gaano kabigat to para sa akin. Sagot niya, sabay tingin sa labas ng bintana. Minsan iniisip ko, mas mabuti pa nga sigurong umalis ako para matapos na. Tita, wag naman. Kayo lang ang nandito. Si Tito madalas wala. Kung mawawala pa kayo, baka lalo siyang mawalan ng gana sa buhay. Tumingin siya sa akin. Doon ko nakita ang mga matang matagal nang nagkukubli ng problema. Lumapit siya at bago pa ako makaiwas, marahan niyang hinawakan ng braso ko. Salamat, Kevin. Bulong niya. Pero alam mo, ang hirap labanan ng sarili. Lalo na kapag matagal ka ng uhaw sa yakap ng asawa. Wala akong nasabi ng mga oras na yon.
Tinitigan ko lamang siya at doon na nagsimulang mawala ako sa sarili. Tita. Hindi siya sumagot, pero naramdaman kong mas humigpit ang kapit niya sa braso ko. Ang sumunod na mga sandali, hindi ko na matandaan ang buo, pero hindi mawawala sa alaala ko nang tuluyang maglapat ang labi naming dalawa. At alam naming pareho na yon ang simula ng aming pagkakasala. At ng mga sandaling yon, tuluyang naglapit ang makasalanang katawan namin. Doon ko nasaksihan na halos mabaliw siya sa akin. Kagat labi ito, habang nakayakap ang mga binti sa aking bewang. Napaisip pa ako ng mga oras na yon. Hanggang kailan ko malalaban ang iwasan ng tukso. Lalo na ang babaeng kasama ko ay minsan kong pinangarap sa buhay. Kinabukasan, parang walang nangyari, pero alam naming dalawa ang totoo. Sa tuwing magtatama ang mga mata namin, para kaming dalawang taong nakatali sa isang lihim na walang karapatang mabunyag. Lumipas ang 3 araw na pagkakasala. Bago dumating si Tito, kinausap ako ni Gemma sa may sala. "Kevin," sabi niya, "hindi ko alam kung paano ako babawi sa pagkakamaling yun. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero sana dito na matapos." Tumango ako. "Alam ko ho. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun, pero huwag kayong mag-alala. Walang makakaalam." Ngumiti siya pero halatang pilit. "Salamat, iho. Sana'y kaya kong kalimutan lahat. Pero sa totoo lang, sa tagal ko nang nag-iisa kahit may asawa ko, ngayon lang ulit ako sumaya ng ganun. Siguro ho, pareho lang tayong nadala ng pagkakataon," sabi ko, "pero kahit ano pa yun, hindi ko kayo makakalimutan." Sandaling katahimikan ang namayani. Tapos lumapit siya at muling hinawakan ng kamay ko. "Hindi ko rin alam kung paano kita makakalimutan, Kevin. Pero kailangan nating maging matalino. Ayokong masira ang buhay mo o ang pamilya ko." Pagkatapos noon, dumating si Tito. Masigla at walang kaalam-alam. Habang nakaupo kami sa hapag, ramdam kong pilit na kinakalma ni Tita ang sarili. Maayos siyang kumilos, may nahon, parang walang bakas ng lihim naming dalawa. Lumipas ang mga araw, naging normal ang lahat. Pero bawat gabi, bago ako matulog, bumabalik sa isip ko yung gabing yon. Hanggang isang gabi, bago ko umalis para magtrabaho, kinausap niya ako ulit. "Kevin, may pakiusap sana ako. Kapag umalis ka na, sana'y kalimutan mo na ang lahat ng nangyari rito. Na para bang hindi nangyari. Pwede ba yon?" "Oo naman ho. Wala kayong dapat ikabahala." Ngumiti siya ng malungkot. Kung sakali mang maalala mo ko, sana'y hindi yung pagkakasala natin." Tumango ako. "Sige ho." Pag-aalis ko noon kinabukasan, hindi ko na siya nakita. Pero sa text niya nung hapon, malinaw ang mensahe. "Salamat, Kevin. Hindi mo alam kung gaano mo ako tinulungan. Hindi lang sa katawan, kundi sa pakiramdam na may nagmamalasakit pa rin. Ingatan mo ang sarili mo." Lumipas ang ilang buwan, nasa Maynila na ako. May trabaho na rin. Pero minsan, sa gitna ng gabi, biglang sumasagi sa isip ko ang lahat. Ang mga mata niya, ang boses niya, at ang gabing nagkasala kami sa ilalim ng iisang bubong. Hindi ko alam kung tawagin ko ba yung pagmamahal o kasalanan lang na tinakpan ng pag-unawa. Pero ang sigurado, may mga bagay talagang hindi dapat mangyari, kahit gaano pa to katamis at kasaya. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala ng gabing yon. Isang kasunduang lihim na walang sino man ang dapat makaalam. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Callie. Muli, ako ho si Kevin at lubos na nagpapasalamat sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Kita-kita po tayo sa ating next story. Salamat sa lahat ng aming mga listeners. At sa mga nais pong magkomento, just comment your reaction. Paalam.